mga ministers nga grabe ka truth, no? Siya Bible study leader, Sunday school teacher, leader, o Sunday school teacher, Bible study leader, ministers, choir conductor, no? Unya sa sobra niya ka truth, kasabaan niya ang malate, kasabaan niya ang sigig absent, kasabaan sobra ka legalistic, which is right. Di po na nato i-ignore. Pero, strike ang balance, no? Ibutang po nato ang grace. Every time mag-create og discipline, kinahanglan ubanan siya og grace, no? Ato silang i-comfort, ato siyang hatag matud pa kanang encouragement. Kay kung wala na siya, wala gyud, no? Actually, ang nag-inspire sa kuan nga subject is si Pastor Alex Mansilagan. Kay during that time nag-revival ko dito, nagkaon mi, nag-fellowship mi. Ingon siya na nakabasa daw siya book about grace and truth. And because of that book, nag-change daw sa iyang life ug sa iyang ministry. Kaila biya ni Pastor Alex, no? Grabe biya to ka truth. No, stricto kaayo sa time, stricto kaayo sa disciples, sharp gid to. Anyway, he lives by example. Pero sa diyang nasabtan daw niya ang grace nga i-balance, nakausab daw sa iyang church, sa iyang ministry, ug sa iyang life. Through that testimony, no? Kidaghang kayo nga mga churches karon nga nag-struggle kay standard biya niya atong church, no? Wala naman na sa standard. Wala naman na sa standard. Wala problema sa truth. Wa ta na gi-ignore. Pero we must exercise grace, no? One disciple nag-testimony, ha? Kani, personal ni, dili ni Marites kay ang akong kasturya ang tao mismo. Na-disfellowship siya diri sa church kay nag-immoral siya. So karon nawala na siya sa church for a long years. Nakitaan siya sa usa ka pastor nag-drive og habal-habal sidecar. Disciple na siya. Pero nay usa ka pastor nag-exercise og grace. Sa dihang nag-exercise sa grace, immoral na ha, nag-live-in na. Iyang gipaluap, iyang giasikaso, iyang giatiman. Gitagaan niyag chance. Nag-live-in na. Karaang disciple. Because iyang gi-exercise ang grace, karon pastor na siya. Na? See that? What if, kung mingon to, ayaw na, ano na siya, kay moral mo na to, hanagot. No? Ang uban, mingon pagyug, ay magpaduol, ana. No? Unya, usay ang term, kay rebuild na. That is not grace. Okay? So, mauna nga, sa church, kinahanglan, tagaan na tog space. Kay no matter, ha, according ni sa law, ha, sa balaod, ang nagstorya sa kuan ni lawyer, according sa ilang teaching, no matter unsa ka criminal ang iyang mind, naagid siya chance og space nga ma-change. No? Mubag-og na ilang mind. Nagina sila area of realization. Bisan pag unsa kadautan ang tao, nagi area of realization. Si Satanas ragyod ang di mabag-o. And nasayod ta nga ang true grace, okay, 1 Peter chapter 5 verse 12, no, once mentioned in the Bible, if there is true grace, there is a false grace. No, with the help of Silas, no, kauban ni Paul, karon nag-uban na pud sila Peter, no, si Peter nagpait si Peter, this time si Silas, whom I regard as a faithful brother. Pag ang tao naka-experience og true grace, kabalong mutabang, kabalong maluoy, kabalong mo extend sa iyang paghigugma, no? Faithful brother, I have written to you. Ingon siya, I encourage you, no? I-encourage ta mo og akong i-testify nga mauni ang true grace, no? Gitestify si Silas, no? Kana si Brother Arnold, no? Kana si Brother Isko. Tung panahon ng pandemic, kita gina kong grasya sa Ginoo silang kinabuhi.
Nasabtan ko ninyo? Kanaging makita gyud ang true grace. Pero kanang si sister, ambot lang. Malate lang ko gamay, magyaw-yaw. No? Maraba og ayaw po tong habitual pod, no? Pero there are times, extend ang true grace. Okay? So, we are not ignoring the truth, but we are trying to reach the balance. Okay? So, sa Jude chapter 4, in opposite, no, in contrary sa true grace, ang false grace, which is deadly, kay nga naman, naa sila sa sulod sa church. Ingon dito sa Jude, verse 1, for certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. So, naagid siya sa sulod sa church. Okay? Naa siya, kauban ninyo siya. They are ungodly people. Okay? They are ungodly people who perverted the grace of our God. So, they claim the grace, but they perverted. Matud pa, ilang gituis. No? Grasya lang na sa Ginoo. Okay? And kung dili na to ma-exercise ni mga igala, basin apil ta mo pervert, mo abuse. In what way? Giyon sa man pag-pervert o abuse ang grace. Ingon dito, nga of our God into a license for immorality. Okay? Mura ba og, sige lang, ang Ginoo nakasabot bitaw. Muna siya perverted. Sige lang, nakasabot bitaw ang Ginoo. So, muna ay perverted. No? So, and deny Jesus Christ our only sovereign and Lord. So, makita nato manghigala, no? Nga ang Christian should know what is true grace and false grace. Because true grace produces a holy and a godly lifestyle. Okay? True grace teaches us how to live soberly, godly, and righteously. True grace is amazing when you receive it. The conviction of truth is the byproduct of true grace. Anyway, it started with truth, no? Kaya diha man ta naka-discover sa truth about the Word of God. But because gidawat na to ang truth sa atong heart, it produces true grace, no? Byproduct of true grace. So grace does not promote license to sin. Okay? So grace that promotes license is not grace. Basta gani i-tolerate na, dili na siya grace. But lasciviousness, kaulag ng lasciviousness. Lasciviousness and false grace. Grace does not mean license to do one as one pleases. No? Usahay manggod kanang depravity ba? Kana ganing ang tao di gyud makahimo og maayo. Murabag by default ang tao di gyud maayo. So ang nahitabo karon mao nang nakinahanglan ta grace. Diha ta na tuis, no? Kay di man kita kahimog maayo, magsalig kita sa grace. Meaning, kasabot ra ang Ginoo sa atong pagkadautan, kay dautan namang gyud ta. Wala na tay hunger for righteousness, which naglead na hinuon siya as license. So mo na daghang Christian, walay klarong church because they abuse grace. Daghang Christian nga okay ra di makasimba og Domingo usahay, okay ra usahay mo uban sa barkada og Domingo, okay ra usahay kung kapuyon sila, that is false grace. Kay they thought nga ang Ginoo kasabot ra kay kapuy gugugigan gahapon. Wala sila'y desire. Pero amazing, no? Sa work, wala excuse. Bisag unsa kaluya ang lawas kay musimba gyud amo, mutrabaho gyud. Kaya gyud niya. No? Bisag unsa ka kusog sa ulan, mutrabaho gyud. Imagine 8 hours na. Pero sa 2 hours lang nga pagsimba, hay, license not to go to church because of grace. Ang Ginoo kabaluman. Grabe, no? With all the excuses.
So, makita nato mga higala nga naay false grace. Another, ingon sa Titus chapter 2 verse 11 and 12, for the grace of God that brings salvation appeared to all men, no, teaching us that, okay, mo ni ang highlights diri sa verse 12, denying ungodliness. Kung naka-experience kag true grace, you will deny ungodliness and worldly lust. We should, no? Grabe gyud ka imperative, command gyud ba? We should live soberly, righteously, and godly in this present age. Lisod. Karang panahon na, ay lisod kayo ang manginabuhi matarong. Muna nga matud pa ni Job, akong gipanaad sa Ginoo nga ang akong mata malikay gyud sa pagkadautan. Grabe. Rare kay na karong panahon na. Tinagsara kayo. Halos di na sa atong panahon lisod kay panginabuhi. Matud pa nila danlog nga kalibutan. Galatians chapter 5 verse 13, for you, brethren, have been called to liberty. Kanang liberty, salvation experience na. Kagawasan gikan sa sala. Muna siyang grace. Do not use liberty as an opportunity for the flesh. Katudang liberty na to, kagawasan na to, ayaw to gamita nga lisensya nga murag ang tanan nakabalo na ta sa grasya sa Ginoo okay ra. Okay? But through love serve one another. Okay? That is exercising through grace. So, the truth about grace is not lowering God's standard. The truth about grace is fulfilling those standards through substitutionary suffering. Kanang substitutionary suffering, muna siya ang term nga atonement, no? Si Jesus Christ ang meaning ana. Kay di man ginyo kaya buhaton ang tama katong law nga gihatag kay Moses. So, motingon si Jesus Christ, I did not come to abolish the law. Nianig siya para i-fulfill. Ang tawag ana substitutionary suffering, meaning padad-an ta mo og Kristo para katong law ma-fulfill ninyo by the aid, no? Pinaagi sa tabang ni Jesus Christ. Katong standard setter mo to si Jesus Christ. So, Christ went to the cross because He would not ignore the truth. Nagpakamatay siya para kaya natong buhaton ang tama. Okay? Dili para okay na lang ang tama. Okay? So, through His holiness. So, atong makita nga mismo si Christ wala nag-violate. Hallelujah. So, magkuha tag mga Bible example. So, nanata diri. James chapter 4. Ingon diri sa James chapter 4, church issue ni. Where do wars and fights comes from among you? So, na issue sa church, na panaglalis, na panag-away sa church. Okay? Na conflict. In fact, ang verse 2 hangtod sa verse 3, ana ko gibutang kay nagisgo to sa prayer nga wala gitubag. Nangayo mo pero wala nahatag kay tungod sa ilahang spirito nga panag-away. Now, diri dayon sa verse 4, put pasabot nga nay issue sa sala sa sulod sa church. Okay? Nay issue sa sala sa sulod sa church. Ingon dito, adulterers and adulteresses. Lalom-lalom ni no, New King James mangud ni. Do you not know that the friendship with the world is enmity with God? That is truth. Kalaban gyud sa Ginoo ang immorality. Kalaban gyud sa Ginoo ang adultery, no? Pagpanapaw, kalaban gyud na siya sa Ginoo. Pero di ta muundang diha. Kay that's the truth. Gi-ignore, di kita pwede i-ignore. Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Ikaw ray nagtukulod sa imong kaugalingon nga mahimo kang kalaban sa Dios kung muuyon ka sa kalibutan. That's the truth. Okay? So, ingon dayon si James kay issue man sa church. Do you think that the scripture says in vain the spirit who dwells in you yearns jealousy? So,
na ay murag panagbingkil, panaglalis, kay naay nakasala sa sulod sa church. Muto, ingon si James, no? Mga mananapaw. Pero, gwapo kayo ang grace diri. Ha? But, ingon diri sa verse 6. Pwede ba dunganon na basa ang verse 6? Ready, begin? But He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Imagine, gibadlong niya ang pagpakasala. Iyang gi-remind nga ang paghigugma sa kalibutan, gikalagutan sa Ginoo. Pero ningon din siya, pero kung magpailob ka, kita ninyo? Kung magpaubos ka, so, murag nahulog karon nga, humility and grace is inseparable. Gusto ka ma-experience of grace, naka-attach yun diha ang humility. No? Ingon siya, kung magpailob ka, mas dubli pa ang imong grace. Kay, God resists the proud. So, ang point diri, kung maghinulsol ka sa imong pagpanapaw, kung maghinulsol ka sa imong fornication, okay? Fornication, pakighilawas, wala pa namin nyo. Muna yung fornication, no? Hisgot gini nag-fornication, mao na sa mga uyab-uyab, sa mga nag-live-in, fornication ang tawag ana, no? Kaning adultery, minyo na. So, mo na siya dito, nga gipakita diri, kung magpailob ka. Kabalo mo sa church, once magpailob ka, ginatabangan ka. Sa church, once mo humble down ka, lahi matong ni-surrender ka og nasakpan ka. Di na siya parihag kaso. No? Sorry, pastor. Sorry, kay nasakpan man. Kung wa ka nakarasakpan, pila ka na ni mo katuig taguan. No? So, once magpailob ka, usahay, practice ato ang church ang public apology. Kanang public apology is the picture of humility, meaning gi-admit nimo nga nagkamali ka. No? During sa choir, during sa discipleship, during sa special meeting, especially sa mga leaders, kinahanglan, willing ka mo public apology. Church, pasaylo ako, nagbinuang ko, nakasala ko. Dawaton ba ko ninyo? Mo ng public apology. Pag na-public apology, ay, daghang kayo mo comfort sa imo. Pero why public apology, nasakpan ka, ay daghang kayo manglibak sa imo. Kaya nga naman, that's pride. God resists the proud. So, kung mo exercise ta og grace, He gives more grace. So, there is a church, no, na mga batanon diri, na mga ulitaw diri, ayun yung hulatan nga masakpan mo. Kaya nga naman, once mo angkon mo, maghinulsol mo, ay dako kayong grasya sa Ginoo. So, kinahanglan, atong watod pa, i-strike na to, asa ta nga area, basta may ka, grabe po ng simbahanan na, oy, no? So, sa gikaingon ko na, nga katong usa ka brother, nga gidis fellowship diri, unya, nakitaan sa usa ka pastor, ang pastor nag-exercise o grace. Kabalo ko ang pastor wa nalipay sa iyang failure. Pero kani nga pastor mangigala nag-exercise siya. Probably ihatong life before. No? Probably ihatong life before. So ang iyang gihimo, iyang gi-encourage, padayon lang pagpangalagad sige no. Siya inani man ang akong kuan kinabuhi naglibin may karon. Sige lang, wa ka kabalon sa plano sa Ginoo. Importante mo balik ka. Grabe ang grace, no? Ikaw nagmahim kay ka. So ang nahitabo gitabangan sa pastor, gipakasal. Sige, simba ha. Gitabangan sa pastor, hantod nga, nakasal sila sa huwes. No? Pagkasal sa huwes, naka-ministry siya, pagkauman, niabot ang time, na-restore ang iyang life, karon pastor na siya, nanapod siya baby church. Now, try to analyze kung wala na exercise ang grace, wala na gid siya karon. No? Ingana ka powerful. Nga dili na to pwede nga mayon tag ayo paduulan na kay immoral na. No. Dili na grace. Okay? So verse 7, ingon dito, therefore submit to God. Nganong mo submit man ta? Kay sometimes kaning pride, no? God resists the proud. Mao ni siya makapalayo sa tuwa sa Ginoo.
Kana ganing di ka mo angkon nga mali ka. Di ka mo angkon nga nakasala ka. Okay? So, ingon dito, draw near to God and He will draw near to you. No? Grabe nga prinsipyo, no? Murag chess ba? Ang first move iya sa Ginoo, first move man to sa Ginoo, gihatag niya si Jesus Christ. Alam nga pud magsige siya move, no? Ikaw na pud, no? Second move imo na. Dayon, cleanse your hands, purify your hearts. So nakita nato nga kani is responsibilidad sa Ginoo nga hinluan ka, imo pong responsibilidad nga manginabuhing matarong. So, ang result, ingon diri, verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Lami kayo pag ang kamot sa Ginoo mudala sa imong taas. Halos tanang nakita nako nga nag-surrender. Halos tanan nga nakita nako nga ni-admit nga sila miingon, dili ko mag-ministry. Muundang ko. No? Sometimes di niya isulti sa imo ang reason kay igo lang i-condemn, ilang iduol ito sa pastor. Pastor, di ko mag-ministry. I don't deserve. Nga naman. No? Ang collection sa amo ang kumpanya akong gigasto. So nakabalo siya. Admit siya. Nakasala siya. Pastor, ang gamit sa among silingan, nadala na ko sa balay. Wala ko na uli. No? Mga usahay ba? Kana ganing honest, mo na gusto sa Ginoo, kanang humble yourselves in the eyes of the Lord. Dili kay, wala na nakasabot, rapong Ginoo. Bravo, usahay, ma-feel na to, dako itong sala, gamay itong sala. No, dili ing nana. Okay? So makita nato manghigala nga mag-humble down ta diha sa Ginoo. Okay? Kana ba? Ingon dito sa last part, who are you to judge one another? Okay? Ingon dito, do not speak evil with one another, brethren. He who speak evil of a brother and judges his brother, speak evil. Now, ang point diri manghigala, kadtong nakasala, kita na hinuoy, naghatag og nagpalalom sa issue. Pride gihapon na siya. Mura kag kinsa. No? Na-disciple gahapon nga akong kastorya, dili sa laing church. No, siya anak do ni pastor kay bayot daw unya. Grabe yun siya. Naku, may pagkamarites po ning tawhanan ni. No? Iyon ko, Brad, murag gagmay pa na imong mga anak, no? Pila imong anak, duha. Kanang, pwede, isirado lang siguro imong baba. Kaya basig mo abot ang panahon ba, managko imong anak, later nimo ma-realize, kung unsa nimo to gitanaw, basig imong anak maparihaday niya. Basig mahimo lang katawanan imong kinabuhi. Mas may pa ampo na lang nimo to siya, no? Sige siya, grabe. Grabe gyud yang share gyud sa kuha, no? Maghilom gyud ay ka, no? Murag sa kuha sa una ba, murag kinsa manulti. Karon pag maabot ang tayo nga murag maka-realize ka ba, uy, karon imong anak managko na pud. Uy, mura na kag NBI masigig bantay si imong anak kisay kauban ani. Pero sa una, grabe kay ko makastorya. Muna ingon ko nga sirad-an na lang nato itong baba, no? Kay exercise na to ang grace, kay pareho lang ta, nagkumbayot sa grasya sa Ginoo. Amen? Hallelujah. So, padayon ta. Prodigal son, Luke chapter 15. So, makita na to sa Luke chapter 15, unsa ang grace. Okay? Kining tawhana, wala na, ning balik na sa bisyo. Balik na siya sa pagpakasala. Natin mga kaubanan diri sa church, ning balik na sa pagpakasala. Balik na sila sa moralidad, bisyo, mamanidari, no? Ingon dito sa verse 13, no? Journey to a far country, kalibutan na siya. Wasted his positions with all prodigal living. Ganang prodigal nga panginabuhi nga murag lakwat sa bisyo. Okay? So, tanawan niyo ang power of humility, ha? Ang pagpailob. Ingon siya, ayaw na ko tawag ang anak. Isipan na lang, ang iyang grace na experience niya because nag-humble down siya. Okay? Iyang gi-humble down iyang self. Pag uli niya, okay? But when he was still on a great way off, his father saw him. Muning kanta nga, when God ran. Gitagbo gid siya excitedly. Giingon niya iyang giingon. Meaning, sincere siya sa iyang heart. Nag-humble down siya. Wa siya naghimo-himog storya, wa siya ingon nga agi baliwala ra man dai sa kong papa day, wala. Ingon siya pa, ayon na kog ilhang anak, ilhan na lang kong katabang. So makita nato manghigala nga ang grace sa Ginoo
tagbuon gyud ka. So, ang grace, kung atong exercise sa atong life, it just happen, dili ikaw ang na-fail. No? Natay mga kaubanan nga na-fail sa morals. Unya, feeling nimo, imo pag yung isulti sa uban, iwali pag yun sa pulpito. That is not grace. Okay? Na-disiplina na, ibalita, kabalo, baka nga si wala na nakakuan, wala na sa ministry, wala na kuan ay. No? It's better, ayaw na lang kog sulti Ayaw na lang kog sulti kay taas pa akong respeto ng tawhana kaysa makadungog ko, maubos akong respeto ng tawhana. So usahay ning chismis, makadaot gyud. No? So makita nato unsa ka gracious ang Ginoo diri sa prodigal son. Nga atong makita manghigala nga in spite siyang failure, gi-embrace siya o gitagaag chance. Okay? So naay mga mga ministers usahay, no? Pag once mawala sa church, matuglaing simbahan, unya ingnon tawagan ang Pikas Church ayog dawata na kay nakasala na diri, that is not grace. Mas malipay pa man hinuon siyang mabackslide kaysa mo moadto sa laing simbahan, that is not grace. Probably, no, naalang gyud conflict that time and possible basin ma-restore pa siya sa lain nga place. Nay usa ka kaubanan nato diri sa church nga wala na diri. Ginampo gihapon ako sila. And ako, kumusta na si imuhang kuan? Faithful daw kaayo sa Pikas Church. Ako, praise God. Salamat kay nagpadayon sila. No? Ana gyud ang atong approach kay that is grace. Na, mayon nagpadayon pa sila diri. Kuan gyud sila diri. Dili na. No? Exercise grace pareho sa prodigal son. Another, no, sa John chapter 8, ato namin yung gisgutan last meeting, no, nga si Jesus Christ, makita nato nga God resists the proud, in spite sa nakasala, no, wala gihimong excuse ang sala ni Jesus Christ. Giingnan niya, go and sin no more. Subot pasabot manghigala, wala niya nagingon nga gikalimtan niyang sala. Oh, sige. Gigrasyahan siya, ayaw nagbalik sa pagpakasala. So truth and grace nag-accompanied. Okay? John chapter 4. Pero makita nimo manghigala, giun sa pag-exercise ni Jesus Christ ang grace. Wa gid niya gitandog ang iyang sala. No? Pero nag-offer siya og kanang mercy. Ingon dito, everyone who drinks this water will never be thirsty again. Wala namili si Christ, no? But pasabot manghigala, no, gi-confirm dito nga sa verse 17, wa say bana kundili ikalima na niyang lalaki. So grabe ni gid ka immoral ning bayhana ni. Ug buton naon worse sa tanang worse. Pero atong makita manghigala naluwas ang babayi tungod sa grace nga gipakita sa iya. No? Nay mga tao manghigala nga mawin nimo sila by doing good. Lahi biyag approach ang gitawag nato ang salvation sa tao. Bisan gud sa isda, no? Dili ka pwede mo kuha og isa lang ka formula sa pagpanagat nga applicable sa tanang isda, no? Walay one size fits all nga panagat. Sa klase-klaseng isda, lahi-lahi og approach, no? Lahi-lahi sila material gamiton, lahi-lahi technique, lahi-lahi og pamaagi kay inana pud ang tao. Na yung mga tao nga, ang ilang salvation is by confrontation. Maluwas sila kay gibadlong ilang sala. Napoy mga tao nga di madagbadlong, kundi pakitaan lag maayo. No? So kaning bayhana, naluwas. Ingon siya, you are right, you say you have no husband. The fact is, no, kanay imong kaipon karon dili pagid minyo. So makita nato unsa ang grace, gi-offer gihapon siya ang living water. Okay. Another thing, si Zacchaeus, no? Ang truth, si Zacchaeus tikasan, si Zacchaeus dautan nga tao, pero humility na exercise gyapon. O sa ingon sa Ginoo, Zacchaeus stood up and said, Lord, ang tanan akong gikawatan, gitikasan, gibakakan, akong balusan 4 times. Kita ninyo? Ang grace naabot sa balay ni Zacchaeus. Okay? Unya, ang mga tao, nagyaw-yaw, anong nakikipon man si Jesus Christ, anang taong makasasala,
So, meaning, si Zacchaeus, noted nga dautan nga tao. Kumbaga, bintahuso. No, naong og kwarta. Kay, grabe ganyang gipanghukukan niya ang mga tao. Pero, ang grace ni abot siyang balay. Today, salvation has come to this house because of this man. Dayon, gi-conclude ni Christ, the Son of Man came to seek and to save that which was lost. So, salvation ang issue. Para lang maluwas ang tao, exercise na to ang grace. Okay? So, ang ultimate reality, ang truth is the ultimate reality, absolute and unchanging, grounded in the native nature, in the nature, character of God, the foundation of faith. So, ang truth, wala nato na siya gi-ignore. The only thing is that there is a church, exercise gyud nato ang grace. Kung naamay gitawag nato discipline, strictness, okay, kanang rules, dili nato na kuhaon. Pero ayaw ninyo kalimti nga kanunay i-practice, himuon gyud natong kanang gitawag nato kanang pangpalami, no? Dili ta puro dos and don'ts, dili ta, no? There is a church kung wala ta gigamita grace. Dagang kaing minister, di ka ministry. Kaya nga naman, dagan ba yung minister nga wala ka pray? Okay? Pero gigrasyahan ba yata? No? Kung gamiton lang ni pastor ang truth, unsa man ang truth, nagkinahanglan og prayer life ang matag disciple. Pero wa mo nagpasabot nga wala kay prayer karong simana, wa na kay prayer. Probably na kay gikabisihan, na kay problema sa pamilya, na kay kanang problema giatubang, no? And then siyempre, di na to i-compare, pwede ma-compare sa probinsya kaysa probinsya nga mga church, baktas-baktason lang ang simbahan, no? Pero makita nato nga even grace gi-exercise nato diri sa tanan natong area sa ministry. Palakpakan nato tong buhi nga Dios. Hallelujah. Let's all stand.